na ba tayo nakakaranas ng mga matitinding kalamidad? Ang mundo ay tila nagiging mas mapanganib at mas mahirap mabuhay. Ang mga katanungan ito ay tumatapos sa kaluluwa ng tao na naghahanap ng paliwanag sa gitna ng kawalan ng katiyahan. Sama-sama nating tuklasin ang karunungan ng Biblia, ang salita ng Diyos, upang maunawaan ang dahilan ng mga kalamidad at kung paano natin mahanap ang pag-asa at saka sa gitna ng pagsubok. Ang Biblia, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng paranaw sa mga kalamidad at mga kanilang sanhi. Una rito ay ang kasalanan. Ang Biblia ay natuturo na ang kasalanan ay ang ugat ng pagdurusa sa mundo dahil sa pagsuway ng tao. Sa Diyos sa Hardin ng Eden, nagkaroon ng sumpa na dulot ng sakit, kamatayan at mga sakuna. Makikita ito sa Genesis 3:16 hanggang 19. Pangalawa ay ang paghatol ng Diyos. Sa ilang pagkakataon ng Diyos ay nagpapadala ng mga kalamidad bilang paghatol sa mga tao dahil sa kanilang kasamaan. Ang halimbawa nito ay ang baha noong panahon ni Noe o ang pagkawasak ng Sodoma at Gomorrah. Pangatlo ay ang pagsubok. Ang Diyos ay nagpapahinturot ng mga kalamidad na dumating sa buhay ng tao upang subukin ang kanilang pananampalataya, upang mapalakas sila at upang maituro sa kanila ang isang malalim na pag-asa ay nasa Kanya. Isang halimbawa nito ay ang pagsubok ni Job. Pang-apat ay ang natural na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang Biblia ay hindi natuturo na lahat ng mga kalamidad ay direktang resulta ng kasalanan. Ang ilang mga sauna ay buwan ng natural na nangyayari tulad ng lindol, pagsabog ng bulkan, at mga bagyo. Makikita ito sa awit 104:6. Mahalagang tandaan na ang Diyos ay laging nasa ating tabi at nagbibigay siya ng pag-asa at lakas sa gitna ng paghihirap natin. Lagi nating tandaan, una, ang Diyos ay may control. Na kahit wala tayong control sa mga kalamidad, ang Diyos ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Makikita ito sa awit 93. Unang bersikulo. Pangalawa, ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay hindi nagdanais na makita tayo nagdurusa. Sa katunayan, nagmamalasakit siya sa atin at nagbibigay ng kapatawaran at pag-asa. May kita ito sa 1 Pedro 5:7. At ang huli, ang Diyos ay nagbibigay ng lakas. Ang Diyos ay nagbibigay ng lakas na kakailanganin natin upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay. Ito may kita sa Pilipos 4:13. Habang nakaranas tayo ng mga kalamidad, ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon sa atin na lumapit sa Kanya, talabugo sa ating pananampalataya at upang maituro sa iba ang Kanyang pag-ibig at biyaya. Lagi natin tandaan na ang Diyos ay laging kasama natin at ang Kanyang pag-ibig at biyaya ay sapat para sa atin.